Hi guys, this is JP Boral and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-draft room! Welcome back po mga ka-drop room. Decent naman ang pumasok na power forward sa last drop, pero sa next ay posibleng mas malalim lalo ito dahil sa napapabalitang pag-move ng petsa ng drop na mag-iipon ng dalawang batch ng UAAP at NCAA graduates. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 10 na yung 6'4" na si J-Boy Solis. Ilang seasons nang nakilala si J-Boy bilang isa sa best defensive player sa NPBL. Pero this season para sa Ilagan ay lalo nag-improve ang kanyang shot blocking at ang kanyang outside shooting na pwede magpataas pa ng kanyang drop stop. Need niya lang maging key player ng isang contending team upang magkaroon siya ng chance ma-pick sa second round. Sa rank 9 na yung 6'3" na si Joshua Giab. Si Giab ang tumayong main man ng JRU sa kanyang final season dito gamit ang kanyang inside game at upper body strength. Unti-unti ay nadadala na niya yan sa NPBL para sa team ng Ilagan. Need niya lang mas maging consistent pa ang kanyang opensa upang magka-chance siya ma-pick sa next draft. Sa rank 8 ay yung 6'3" na si Jopet Soriano. Unang napansin si Jopet nang tinulungan niya makapasok ang Mapua sa NCAA Finals gamit ang kanyang hustle bilang starting power forward. Pero kahit nagkaroon siya ng slow start sa MPBL, unti-unti ay naibabalik na niya ang kanyang confidence at energy plays. Hindi na ako magugulat kung biglang ma-pick siya ng medyo mataas next draft dahil always in demand naman ng mga role player sa PBA. Sa rank 7 ay 6'5" na si RJ Minerva. Halos lahat ng young big man ng Quezon ay na-drop na sa PBA. Kaya't expect natin na next MPBL season na si RJ na ang maging main big man ng Huskers. At kung patuloy pa din maging contender ito sa MPBL ay talaga magiging second rounder din itong si Minerva. Lalo pa ngayon na nag-improve na din ang kanyang overall game. Sa rank 6 ay 6'4" na si JP Boral. Sa last NCAA season ay nagpakita na ng pagka-PBA material si JP dahil sa kanyang versatility at well-rounded game. For sure, ay mas maganda pa ang ipapakita niya sa kanyang final year. Mas maging efficient lang ang kanyang outside shooting at perimeter skills para sa patuloy na improvement dahil nakikita kong posible din mag-transition siya sa wing position sa PBA na mas lalong papataas ang kanyang drop stock. Sa rank 5 ay 6'5" na si Lawrence Domingo. Gaya nila Chongson at Brickman na matagal dinelay ang pagsali sa draft, tingin ko ay mid-first rounder pa din si Domingo sa malalim na draft next year. Dahil gaya ng dalawa ay magiging instant impact din si Lawrence sa PBA team na kukuha sa kanya lalo na sa rebounding at hustle plays. Kahit sabihin natin na siya na maging oldest sa class na ito, ay talagang no-brainer ito sa mga PBA scouts kapag sumali na siya next draft. Sa rank 4 ay 6'6" na si Allen Liwag. Biglang taas ang drop stock ni Allen dahil sa pagkadadala sa CSB sa finals at pagkakakuha na din ng season MVP dito. Kaya't kung sumali na siya nung last draft, most likely ay naging top 5 pick na siya. Pero kahit sa malalim na next draft, ay sure fire mid-first rounder pa din siya dahil isa na siya sa best double-double machine sa next class. Lalo pang tataas ang kanyang stock kung mapagkakampuyon niya ang binil this NCAA season. Sa rank 3 ay 6'8" na si Kimani Ladi. As expected dahil sa kanyang mga preseason games ay nagpakitang gilas agad si Kimani gamit ang kanyang elite scoring skills at athleticism. Magtutuloy-tuloy ito, di na ako matataka kung maging top 3 pick siya sa next draft kahit sa malalim na class na ito na puro elite big man. For sure ay pag-aagawan siya ng mga PBA teams na naghahanap ng future star. Sa rank 2 ay 6'8" na si Carl Tamayo. Sa last 2 draft pa lang. Kung sumali na si Carl ay kinoconsider na siyang top pick. Pero kung biglang gulatin niya tayo sa next draft ay magiging consideration pa din siya sa top pick dahil sa kanyang elite all-around scoring skills, lalo na sa clutch. Mahihirapan ang may-ari ng top 3 picks kung magsasabay-sabay man next draft sina Dwight Ramos, Phillips at Tamayo. At ang best power forward natin ay ang 6'8" na si Mike Phillips. Rookie pa lang si Motor Mike sa UAAP ay nagpapakitang na siya ng potensyal ng pagka-generational big man. At talagang nangyari nga yun. Dahil from UAAP, PBA D-League at iba pang league, ay dinominate niya talaga gamit ang kanyang hustle at rebounding skills. Halos automatic double-double na siya every game. Kaya't kung sasali na siya sa next draft, ay talagang challenging sa scouts na may may-ari ng top pick sa next draft.
kung sino kay Ramos o Phillips ang pipiliin nila. Tingin ko, kahit anong batch ng draft sumali si Motor Mike, ay siya pa din ang magiging top defensive player dito. May ilang decent prospects pa ang magiging eligible sa next draft gaya ng mga graduating next year na pwede din madagdag sa list na to sa 2.0 version nito. Hanggang sa susunod na lang mga ka-drop room.